Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 7. Ang ating paksa ay ugnayan ng sinaunang bayang Pilipino sa ilang piling bansa sa Asya, Arabong bansa at China. Basahing mabuti at piliin ang tamang sagot sa kahon. Ang mga pagpipilian ay Sultanato, Sultan, Muhammad, Sharif Kabungsuan, Sharif ul Hashim, Adat. Ito ay tumutukoy sa sistema ng pamamahala na batay sa katuruan ng Islam. Ito ay Sultanato. Siya ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Sharif ul Hashim. Siya ang nagtatag ng unang sultanato sa Mindanao. Sharif Kabungsuan. Siya ang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato. Sultan. Siya ang huling propeta at tagapagtatag ng Islam. Muhammad. Ano-anong mga bansa ang may kaugnayan sa sinaunang bayang Pilipino para sa unang bahagi ng aralin? Sa paanong paraan matutukoy ang mga ambag ng bansang Arabia at China sa sinaunang bayang Pilipino? Paano mapapahalagahan ang naging ugnayan ng sinaunang Pilipino sa mga piling bansa sa Asya? Sa paanong paraan mo maipapakita ang pasasalamat sa bansang Arabia at China mula sa kanilang mga impluwensya na naging bahagi na ng kultura ng Pilipinas? Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Isang bansa na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may kaugalian na hindi pagkain ng baboy. Tama, ito ay Arabia. Isang bansa na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may kaugalian na paggunita sa mga yumao. China. Tumutukoy ito sa pakikipagkaibigan, pakikilahok, pagkakaroon ng relasyon o koneksyon. Ang sagot ay ugnayan. Tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa mga bansang Arabo. Islam. Tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang China. Buddhism. Pagkikipag-ugnayan sa Arabia. Nakipag-ugnayan ang mga Arabe sa ating bansa upang makipagkalakalan at may palaganap ang relihiyon Islam. Sa pamamagitan ng pagkikipagkalakalan nila sa China ay nakarating sila sa ating bansa. Noong ika-15 siglo lamang nagsimulang lumaganap ang impluwensya ng Islam sa Pilipinas. Ang paglaganap ng Islam ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng sultanato. Ito ang sistema ng pamahalaang pinamumunuan ng sultan. Dala rin nila ang abakadang Arabic, arkitekturang Arabesque ng mga masjid, moske, kalendaryo, sari manok ng Maranao, guhit o kir ng Tausog. Ang mga batas at kaugalian sa Mindanao at Sulu ay impluwensya rin ng mga Arabe. Nakabatay sa Quran ang mga batas nito. Ito rin ay itinuturing na banal na aklat ng mga Muslim. Ilan sa mga kaugalian ng mga Muslim ay ang hindi pagkain ng baboy,
ang pagdalaw sa Mecca at iba pang banal na lugar at hindi pag-inom ng alak. Ang singkil na sayaw ng mga tausug sa Mindanao at Sulu ay buhat din sa Arabia. Ang wika tulad ng sulat, pilat, alamat, apo, bukas, alak at maalam ay impluwensya rin mula sa kanila. Maging ang epikong Indarapatra at Sulaiman na nahahawig sa mga kwento ng Arabian Nights ay impluwensya rin nila. Karagdagan pa rito ay nakikipagpalitan ang ating mga ninuno ng mga perlas, korales, bungang kahoy, at iba pang kagamitan sa mga kasangkapang yari sa metal tulad ng tanso at ginto, cotton, lana, alombra, at ceramics ng mga Arab. Para sa ikalawang araw, paksa pagkikipag-ugnayan sa China. Pagkikipag-ugnayan sa China. Ang mga Chino ang may pinakamatagal na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon, ika-10 siglo nang nagsimula ang kalakalan at ika-12 na siglo nagsimulang manirahan ang mga Chino sa ating bansa. Ang pangunahing relihiyon ng mga Chino ay Buddhism. Sa mahabang panahon ng pagkikipag-ugnayan at malaki ang naging impluwensya nila sa ating kultura. Ang mga kagamitang tulad ng tapayang porselana, kristal, karayom, florera, patalim, telang seda at jade ay namana natin sa kanila. Ang paggawa ng pulbura ay sa kanila rin natin natutunan, maging ang mga kagamitang yari sa metal. Natutuhan din ng ating mga ninuno ang paggamit ng mga paputok at kwitis, payong, tsinelas at bakya. Ang paglalaro ng trumpo at sungka, pagpapalipad ng saranggola ay sa mga Chino rin nagmula. Maging sa pagkain ay malaki rin ang impluwensya ng mga Chino sa ating mga Pilipino. Ilan dito ay ang pansit, lumpia, siopaw, mami, okoy, siomay at chapsuy. Ang mga gulay tulad ng petsay, kinchay at bataw ay dala rin ng mga Chino. Mayroon ding mga salita na naging bahagi ng ating wika katulad ng ate, ditse, sangko, gunting, susi, sipit at kuya. Maging ang mga kaugaliang tulad ng pagkakabuklod ng pamilya at paggalang sa mga magulang at matatanda ay namana rin natin sa mga Chino. Ginamit na kabaong ng ilang mga Pilipino ang mga tapayan. Ang iba pang Pilipino naman ay ginawa itong imbakan ng tubig at pagkain. Naging matatag ang kalakalang Pilipino-Chino kaya maraming daungan sa Kapuluan ang naging sentro ng kalakalan tulad ng Jolo, Cebu, Mindoro, Maynila, Batangas at Laguna. Nawili ang mga Chino sa pakikipagkalakalan sa ating ninuno kaya't dumami ang kanilang mga himpilan ng kalakalan sa ating bansa. Nanirahan na rin sila dito kaya't lumaki ang kanilang pamayanan. Ang ilan sa ating mga ninuno ay nakapag-asawa ng mga Chino. Integrasyon sa cultural diversity. Ang paghahambing sa pagkakaiba ng dalawa o higit pang kultura ay tinatawag na cultural diversity. Ang mga pagkakaiba na ito ay maaaring nauugnay sa kaugalian, relihiyon, pananamit o wika, at iba pa. Sa araling ito, natutukoy ang pagkakaiba ng relihiyon, wika, kaugalian at hanap buhay sa bansang Arabia at China. Sa kabila ng malaking pagkakaiba, ang kailangang gawin ng bawat isa ay respeto, pag-unawa at pagmamahal. Sa pamamagitan nito, maipamamalas natin sa mundo ang kapayapaan.
Gawain bilang 2, punan mo ako. Lagyan natin. Punan ang talahanayan ng hinihinging impormasyon. Sa unang kolum, relihiyon, wika, kagamitan, hanap buhay, kaugalian. Sa pangalawang kolum, para sa Arabia. At sa ikatlong kolum ay ang China. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Gawain bilang 3, Arabia o China. Piliin mo. Isulat ang letrang A kung ugnayan sa Arabong bansa ang tinutukoy ng mga sumusunod na impluwensya sa buhay ng mga Pilipino at letrang C naman kung ugnayang China ang tinutukoy. Kagamitang kalendaryo. A. Hindi pagkain ng baboy. A. Kagamitang tsinelas. C. Relihiyong Buddhism. C. Paggalang sa nakakatanda. C. Pamahalaang sultanato. A. Pag-aasawa ng marami o polygamy. A. Moske. A. Mga porselan. C. Mga batingaw. C. Para sa ikatlong araw. Gawain bilang 4, iguhit mo. Iguhit ang mga paborito mong kagamitan sa loob ng kahon na namana natin sa ating mga ninuno na impluwensya ng bansa sa Arabia at China at pagkatapos ay sagutin ang pamprosesong mga tanong. Bakit naging paborito mo ang mga ito? Ipaliwanag. Paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao? Gawain bilang 5, liham pasasalamat. Sumulat sa sagot ang papel ng isang liham pasasalamat para sa Arabia at China. Isulat ang mga bagay na iyong ipinagpapasalamat dahil ginagamit pa rin natin hanggang ngayon ang kanilang mga impluwensya mula pa noong nakipag-ugnayan sila sa ating mga ninuno. Gawain bilang 6, isapuso mo. Paano kaya? Gamit ang sagotang papel ay sagutin ang mga sumusunod. Nakabuti ba ang pagkikipag-ugnayan natin sa ibang bansa mula noon hanggang ngayon? Ipaliwanag. Ano kaya ang maaaring mangyari sa ating kultura kung hindi tayo nakipag-ugnayan sa mga dayuhan? Ipaliwanag. Para sa ika-4 na araw. Narito ang pabaong pagkatuto. Para sa inyong pagsusulit, basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Ito ang bansa sa Asya na tinaguriang may pinakamatagal na ugnayan sa pagkikipagkalakalan sa mga Pilipino. Arabia, China, Indonesia, Japan. Ang sagot ay China. Ito ang bansa sa Asya na nakaimpluwensya sa mga Pilipino na gumamit ng paputok, kwitis, paying, tsinelas at bakya. China. Ito ang pangunahing relihiyon sa bansang Arabia: Buddhism, Roman Catholic, Islam, Jainism. Ang sagot ay C, Islam.
Ito ang uri ng pamahalaan na ipinakilala ng mga Arabe sa Sulu: Katoliko, Muslim, Budismo, Sultanato. Ang sagot ay D, Sultanato. Batay sa aralin, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga kaugalian ng mga Arabe na nakaimpluwensya sa mga sinaunang Pilipino? Hindi pagkain ng baboy, hindi pag-inom ng alak, pagdalaw sa Mecca at iba pang banal na lugar, pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Ang sagot ay D, pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno o sa sagutang papel. Anong impluwensya ng Arabia at China ang dapat nating ipagpatuloy at paunlarin? Bakit? Paano ito ipagpapatuloy? Ipaliwanag. Dapat bang ipagpatuloy nating mga Pilipino ang pakikipag-ugnayan sa mga taga-Arabia at China? Bakit?